Ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award ating tatalakayin kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusek Lopez, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Hi, magandang tanghali sa ating lahat. Joshua and Director Cheryl, and salamat sa pagkakataong ito. Yusek, sa ika-10 anibersaryo nga po ng 2016 Arbitral Award, paano po isinabuhay ng pamahalaan ang diwa ng Arbitral Award sa pamamagitan ng mga polisiya, diplomasya at whole-of-government approach sa usapin po ng West Philippine Sea? Okay. Thank you, Director Cheryl. Pero bago ko sagutin sana yun, magbigay lang ako ng maikling konteksto para maliwanagan ng mas mabuti ng ating mga nakikinig kung ano ba itong 2016 Arbitral Award na ito, bakit nagkaroon nito at ano ang significance. If I may be allowed, no? Okay. Kasi nung 2013, nag-hain tayo ng arbitration sa ilalim ng UNCLOS matapos ang mga series of incidents sa West Philippine Sea. Kasama na dito yung standoff sa Scarborough Shoal. At sa patuloy na pag-question sa ating maritime rights ng bansang China. Yung kasama na dito, ito yung mga pinaggagawa nilang mga artificial island building sa West Philippine Sea. So kahit na naghain tayo ng mga diplomatic protest, mukhang walang tinatunguhan yung ating mga protesta. So minabuti ng ating gobyerno na to formalize it through a legal case filed sa International Court. So noong 2012, July 12, 2016, naglabas yung Arbitral Tribunal under the UNCLOS na landmark ruling na nagpatibay sa ating maritime rights at entitlement sa West Philippine Sea. Nilinaw dito kung ano yung karapatan natin bilang isang coastal state at pinabaliwala o ginawang illegal yung expansive historical na being depicted by the so-called 9-dash line. So, sa madaling salita, yung 2016 Arbitral Award ay patunay na ang batas, yung law, hindi lakas or force ang dapat manaig sa mapayapang paglutas ng mga alitan sa dagat. So, yun ang background there. So, sagutin ko yung tanong mo about kung paano natin isinabuhay. Actually, hindi yung arbitral award ay hindi drawing o isang piraso papel na na-declare ng isang leader natin before. Kundi ito ay nagsilbing compass ng ating pambansang polisiya. So sa ilalim ng whole government approach, naitatag yung National Task Force ng West Philippine Sea para lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa karagatan natin ay iisa ang kumpas, iisa ang direksyon paano maltas yung suliranin natin sa West Philippine Sea. Dagdag pa dito na-deklara o na-establish yung National Maritime Council noong 2024 at yung enact into law ng dalawang batas, yung Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act ng 2024. So with this development, even yung ating mga diplomatic policies, operational policies ay nasa isang direksyon. So basically, yun ang ating kung paano natin isinabuhay yung 2016 Arbitral Award. Okay. Yusek, sa inyo pong pananaw, maliban po sa ating paninindigan sa ating teritoryo habang napapanatili natin ang kapayapaan at diplomasya, ano po ang pinakamalaking tagumpay ng Pilipinas sa loob ng 10 taon? Wala nga po nang mailabas itong Arbitral Award at ano pa po sa tingin ninyo ang mga hamon na kailangan pa nating harapin? Well, ang pinamalaking tagumpay natin ay yung pagkakaroon ng legal clarity o malinaw na basihan ng ating karapatan sa karagatan. At yung malawak na suporta ng international community, yung ating tinatawag na like-minded nations and our treaty allies. Noon sila
even yung mga mamamayan natin dahil sa ginagawa nating aggressive na transparency, mas marami na ngayon ang nakakaalam kung ano talaga yung issue sa West Philippine Sea. At even yung mga bansa na sa Asia, Europa, hanggang Amerika, ay nagkakaisa sila sa pagsasabing legal at binding yung 2016 award na binigay sa atin. Well, ang hamon naman ay ang tinatawag natin enforcement o yung mismong sitwasyon sa dagat. Nahaharap tayo sa mga pwersa, ang ginagawa ng China na talaga namang mas malaki at mas malakas. Pero ang paglaban natin doon ay hindi lakas din, kundi ang pag-iiral ng batas kung ano yung tama at hindi yung kung ano yung malakas. Yusek, may mga nagsasabi po na tila walang naging epekto ang arbitral award dahil patuloy pa rin yung mga insidente ng harassment at iba pang tensyon sa West Philippine Sea. Paano po ito tinitingnan ng National Maritime Council? Dito, Cheryl, naiintindihan naman natin yung sentimento ng ilan nating mga kababayan. Ang sagot ko dito, hindi po tama ito. Kasi kung walang arbitral award, baka matagal ng tuluyang naitaboy ang ating mga mangingisda at yung ating mga Coast Guard at Navy doon sa karagatan. At baka wala na rin tayong illegal na sandata para questionin ang harassment na ginagawa sa atin, especially sa ating mga mangingisda. Yung award ang nagpapakita kung sino ang nasa panig ng batas at kung sino ang lumalabag dito. Klarong-klaro yun. Kung walang epekto ang award, hindi sana magsisikap ang ating bayan, ating gobyerno na gumawa ng mga peking naratibo para lamang pabulan ito. Actually, naging basis din ito ng pambansang China yung bansang China na gumawa ng mga disinformation and misinformation. At ang kawalan ng respeto ng iba sa batas natin ay hindi nangangahulugang walang saysay ang ating batas. Ito ay nagpapakita lamang na kailangan natin itong ipagpatuloy at ipaglaban. Alright. Yusek. Yes, patuloy pong isinusulong ng Pilipinas sa mga maritime patrols at civilian missions sa West Philippine Sea. Now, with this being said, paano po ninyo binabalanse, Yusek, ang pagpapatupad ng ating mga karapatan habang iniiwasan po ang maaaring magpalala pa ng tensyon sa rehiyon? Well, we have a parang strategy, na simple lang, assertive but not provocative. Meaning, ipagpapatuloy natin ang pagpapatrolya, hinihikayat pa rin natin ang ating mga mangingisda na pumalaot at doon igawa ang kanyang livelihood dahil yun naman talaga ay atin. Kung meron man mga hamon o yung mga challenges, ang gagawin lang naman natin, hindi naman natin tayo makikipag away sa kanila, iiwas tayo. Yun ang pinakamagandang gagawin, iiwas. Pero babalik tayo. Kasi hindi naman kaiba sa ating kalaman, ay talagang malakas naman talaga ang China. At sabi nga, it is foolhardy for us to really go against force on force. No? So with this, we're also coming up with policies, national policies, para iisang boses natin, iisang ginagawa natin, at yung ating assertive transparency ay pinapalawak pa natin para sabihin natin sa taong bayan na yung ano ginagawa nila, kung ano ba talaga yung tama, kung ano ba yung at kung ano yung kasinungalingan. Kasi minsan naglalabas yung China ng mga reports o video na pawang kasinungalingan. So what we are trying to give to the public are the basic truth, walang halong kasinungalingan. Yusek, ano po ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga kaalyado at iba pang bansang naninindigan sa freedom of navigation at sa pagpapatupad po ng international law? Actually, napakalaki ng kahalagahan nito, Director Cheryl. Ang issue sa West Philippine Sea ay hindi lang laban actually ng Pilipinas, Ito ay laban para sa kaayusan ng buong mundo. Kung hahayaan nating baliwalain ang international like the UNCLOS sa ating region, hihina
ang pandaigdigang sistema at kalakalan at seguridad, no? Yung regional security and the flowing of trade in our region. Kaya nga ang pakikipagtulungan sa ating mga kaalyado sa pamamagitan ng mga joint patrols o yung tinatawag nating maritime cooperative activities, even intelligence sharing at capacity building ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. No? Ang lakas natin ay nagmumula sa pagiging bahagi ng isang mas malaking komunidad ng mga bansang naniniwala sa kapayapaan at katarungan. Director Sherry. Alright, Yusek, ito naman po sa paggunita na ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award. Ano po ang nais ipaabot ng National Maritime Council sa bawat Pilipino tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa, paggalang sa international law at patuloy na pagtatanggol sa ating mga karapatan sa West Philippine Sea? Thank you, Joshua. Basically, ang mensahe ng gobyerno through the National Maritime Council ay ang tinatawag na pagkakaisa, no? Unity. Ang pinakamalakas nating sandata ay hindi ang mga barkong pandigma, yung mga ating Navy, no? Kundi ang isang boses o tinig ng mayang Pilipino. Kaya kapag tayo ay nagkakaisa sa paninindigan na ang West Philippine Sea ay talagang sa atin, sa Pilipinas, walang sinumang dayuhan o even a powerful country ang makakapagpahina sa atin. So, 10th anniversary ng Arbitral Award, let us remember, gunitain natin ang tagumpay, yung victory na ito ang may dangal at tapang, no? Kaya ipagtanggol natin ang ating karapatan, hindi dahil gusto natin ng away, kundi dahil ito ang tamang gawain para sa ating bansa at sa mga susunod na henerasyon. And this is also the marching orders ng ating Pangulo. Kung ano man ang alitan sa dagat, ay gagawin natin to sa isang mapayapang pamamaraan at sa legal na pamamaraan. Joshua? Yusek, marami pong kabataan ang gustong maunawaan kung bakit mahalaga ang West Philippine Sea. Sa simpleng paliwanag, bakit po mahalagang ipaglaban ng Pilipinas ang ating maritime rights at paano ito nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino? Alam mo, siguro, ang West Philippine Sea, ito ay kwento ng Pilipino, no? Kasi doon nakikita natin ang livelihood ng ating mga yung doon nabubuhay ang mga coastal communities. At kung titignan natin ang West Philippine Sea, napakalaking yaman dagat, no? Even yung mga energy resources ay nandoon, no? Dahil doon sa paghaharas ng bansang China, ay yung dati nating tinatamasa, yung magandang ani, mga dagat, ay halos kukunti na. So ang apektado dito ay itong mga ating mga fisher folks, Filipino fisher folks, no? Tapos yung mga yaman dagat, for example, yung mga oil and gas na nandun pa na hindi natin ma-develop, na dapat naman natin i-develop, just imagine kung mag-develop sa natin to, ay yung energy crisis na tinatamasa natin ay siguro malaking tulong kung ma-develop natin to. So in short, ang West Philippine Sea ay future ng ating bayan, ng ating bansa, ng ating mga kabataan. Sabi nga ni Justice Carpio, the West Philippine Sea matter is an intergenerational issue. So, kumbaga, mahabaan ito, parang marathon ito. So, even in our lifetime, we may not even see the resolution of it. But our youth, the generations following us will be the ones to inherit this. Kaya dapat maunawaan ng ating kabataan kung anong kahalagaan ng West Philippine Sea. Kaya kasi sila ang magmamana nito, kaya dapat maunawaan nila kung tama, at sabi nga kanina, ito ang kanilang future kinabukasan, Sheriff. Alright, Yusek, panghuli na naman po ang inyong pong mensahe sa ating mga kababayan
sa patuloy na laban at mga hamon na ating kinakaharap sa West Philippine Sea? Okay, para sa ating mga kababayan, no, ang laban natin sa West Philippine Sea, sabi nga kanina ay isang mahabang laban, isang marathon, no. Hindi ito karera, no. Hindi ito maikli. Kaya nangangailangan ito ng mahabang pasensya, tibay ng loob, at higit sa lahat, tunay na pagmamahal sa bayan. Sa bayan, hindi sa sarili, hindi sa isang organisasyon, o hindi sa isang tao. Ito ay pagmamahal sa bayan, no. So huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa every time na mayroon tayong nakikita na tension sa West Philippine Sea, no? Kunyari water cannon, ramming and everything, no? Kaya ang even yung mga naririnig natin na mga resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ang bawat pagpapatrola ng ating Coast Guard, ng ating Navy, ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ang bawat pagpapalaot o pangingisda ng ating mga buhay ang ating soberanya. So ang ating gobyerno through the National Maritime Council ay hindi tatalikod sa tungkulang ito, no? Kaya ang West Philippine Sea ay atin, no? At sa tulong ng may kapal at sa pagkakaisa nating lahat, mananatili ang West Philippine Sea na atin. Kaya huling hiling na lang po siguro ay magtulungan po tayo, ipagdasal po natin ang ating bayan, ipagdasal po natin ating administrasyon, ang ating Pangulo, na sana'y sa madaling panahon ay makuha natin ang dapat atin at ang kapayapaan sa ating rehiyon, especially West Philippine Sea, ay manatili para aking sa ating Joshua and Director Cheryl. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council.